What's up sa inyo mga ka-One Click? Welcome to One Click Moto TV. For today's video is ito, pala si One Click. Ayan. May share ako sa inyo. Ito yung first issue ni One Click. Ngayon, ano pa lang siya 1 year and 5 months. Ngayon, meron siyang issue. I-share ko sa inyo. Tayo. Yan, makikita nyo. Sinusian ko siya. Tapos i-start ko. Yan, meron tayong red na ilaw. Battery low indicator. Pero yung charging niya is okay naman. Patayin muna natin, naingay eh. So, yun yung issue ko dito sa Click B3 ko. Ngayon, magkikwento muna ako kasi bago lumabas yung battery low na indicator na yun, meron kami mga lakad nung nakaraan, siguro mga 3 days, 4 days akong wala. Hindi ko nagagamit tong motor. So, nandito lang siya nakaparada ng mga ilang araw. Tapos, yung mga, nung pag-uwi namin, yung last, ginamit ko siya. After a day, biglang lumabas yung indicator na yon na low bat. Lumabas yung battery na red na low bat. Check ko naman yung voltmeter, goods naman siya. Yung battery, healthy pa rin, 12 volts. Tapos pag nag-charge, 14. Ginamit-gamit ko. Nawawala naman siya, pero pagka matagal siya nakaparada, is babalik na naman siya ulit sa kulay red. Ngayon, meron akong mga lakad na karaan na medyo malalayo. Nisip ko baka mag-charge ng maganda, mawala yung indicator na red. Biyahe kong Laguna. Dalawang balik ako sa Laguna eh. Almost 100 kilometers din yun. Ngayon, after a week, lagi na siyang lumalabas. Dati nawawala eh. Isang beses lang lalabas. Ngayon, kada susi ko pag start ko, lagi na siyang lumalabas. Tapos may napansin ako doon na medyo bumababa yung laman. Naging 11, pero hindi naman siya nagte-10. Hanggang 11.8. Pero yung battery natin is healthy pa rin yun. 12, 11, healthy pa yan. Pag bumaba na sa 10, yun, medyo may problema na tayo sa baterya. Kailangan na natin yung palitan. Baka nasira na yung baterya. Ngayon, bubuksan ko yung lalagyan ng baterya. May check ako dun. Ngayon, aayusin ko lang yun. Tapos titignan ko kung mawawala yung indicator na yun. So, babalikan ko kayo. Bubuksan ko muna yung battery cover ng motor. Tapos nun, papakita ko sa inyo yung gagawin ko. Yun yung i-share ko sa inyo para kung sakaling makakita kayo ng ganung indicator ng battery, hindi nyo agad pabayaan. Dapat magawa nyo agad yun. So, bubuksan ko muna, papalikan ko kayo. So ayan, ito yung battery natin. Ngayon,
i-check natin tong malaking relay. Kasi ito yung charging relay niya. Yun, meron akong gagawin dito. Kailangan sigurong linisin yung mga pins. Siguro nag-uumido or nag-ano yung connection ng mga pin dun sa kaya hindi maganda yung charging natin. So kailangan ko linisin ito, tsaka ayusin yung mga paa para maayos ko yung connection. So kailangan kong bunutin to, ayusin natin yan. So ito yung battery natin. Mamaya i-check natin yan kung ilang volts pa yung laman nito. So ito na, nabunot na natin yung charging relay. Ngayon, so i-check natin. Ngayon, lilinisin lang na itong mga paa para gumanda yung contact niya. Baka dito lang may problema sa charging relay. Tapos ayusin din natin yung mga socket nito para maganda yung kapit. Baka hindi maganda yung daloy ng kuryente, kaya hindi maganda yung charging. Ayan, linisin mo natin yan. Ito lang yung gagamitin natin. Ayan, lihahin lang natin. So linisin ko muna, and then kakabit ko na ulit mamaya. Tapos ko na linisin yung mga pin ng relay. So ito naman, aayusin ko lang yung mga konting pin dito. Hihipitan ko lang para maganda yung kapit dun sa pin, para continuous yung takbo ng kuryente. Baka may loose connection lang o maluwag, kaya nagkakaroon tayo ng lobat indicator. So ayusin ko lang yan, sikwatin ko lang ng konti. So babalikan ko kayo. So tapos ko na ayusin yung mga pin dito. Tapos ito, naayos ko na rin ito. Ayan, nalinis ko na. Medyo pinihit ko ng konti. Pinaling ko para pag maganda yung contact niya sa charging. So ibabalik na natin to, tapos tetestingin natin. Magagamit ko naman to mamaya kasi magsusundo ako. So mapapatakbo ko siya, magcha-charge siya, saka natin tetestingin. A few moments later. Kakarating ko lang, sinundo ko si Mrs. Ngayon, pinaantar natin yung motor. Ngayon, titingnan natin yung niya, kung lalabas pa yung kulay pula na battery indicator na pula. Yan. Yan. Wala na siyang battery indicator na pula, okay na siya. Bali, wala na tayong problema dito. So, ganun lang yung ginawa ko. Nilinis ko lang yung charging relay. Tapos yung mga pin na paa, baka meron lang loose connection ng konti. Kaya, ganun lang yung ginawa ko. So, hindi mo na bumili agad ng battery kasi sayang naman, bago pa yung baterya. 1 taon mahigit pa lang yung motor. So, goods pa yan. Tsaka, sayang din pera kung bibili ka tapos yung battery na ipapalitan mo is good pa. Hindi gastos lang. So, nandito na lang. Please don't forget to subscribe, like and share. One Click Moto TV. Ride safe po sa inyong lahat. God bless and bye.